Kamakailan lang ay naging sunod-sunod na ang pagbili ng Pilipinas ng patrol vessels para sa ating Coast Guard at Navy sa gitna ng patuloy na sigalot sa West Philippine Sea na kung saan mas nagiging agresibo na ang China. Makikitang kulang na kulang talaga sa vessels at kung mayroon man ay napakaliit nito kumpara sa mga barko ng China kaya palaging binubuli ang ating mga pwersa doon. Kaya nakipagpulong na rin ang Pilipinas sa Japan para sa karagdagang 5 malalaking multi-role response vessel na nagkakahalaga ng nasa 29.3 billion pesos at karagdagang mga Parola class vessels at ang lahat ng ito ay popunduhan ng Japanese government. Nagkaroon na rin ng pag-uusap sa gitna ng ating mga senators at Spanish shipbuilding company na Navantia, pati na rin ang French shipbuilding company na Naval Group dahil pinaplano ng bansa na bumili ng warships at patrol vessels para sa ating Coast Guard at pati na rin sa ating Navy. At nitong nakaraang linggo lamang, ibinalita din na bibili ang Pilipinas ng 3 offshore patrol vessel mula sa Australian shipbuilding company na Austal at mayroon ng nakalaan na pondo para dito ang gobyerno. Nagkakahalaga ng 17 billion pesos ang 3 vessels na ito at sinasabing gagawin ang mga ito sa Balamban, Cebu na kung saan mayroong shipbuilding facility ang Austal. Makikitang sunod-sunod na talaga ang procurement ng bansa ng makabagong asset sa gitna ng banta ng China at hindi pa dito nagtatapos ang patuloy na pagpapalakas ng bansa. Sa bagong balita, nagkapirmahan sa pagitan ng Pilipinas at bansang Netherlands ng tinatawag na Memorandum of Understanding pagdating sa Naval Industry Cooperation na magiging beneficial sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Dahil sa Memorandum of Understanding na ito, mas mapapalaki ang tsansa ng mga shipbuilding company ng Netherlands na manalo sa proyekto ng Philippine Navy sa mga susunod na proyekto dahil ngayong Horizon 3 ng modernisasyon ay maraming warships ang bibilhin ng ating bansa. Magiging paborito sa kanilang shipbuilding company katulad na lang ng Damen Shipyard na ilang beses na ring sumali sa proyekto ng Philippine Navy katulad na lang ng Offshore Patrol Vessel Project na kung saan nag-offer sila ng kanilang Damen OPV 1500 design na isa sa pinakamagagandang offer noon sa proyekto. Nag-offer din sila noon ng kanilang Sigma 10514 Light Frigate sa Frigate Acquisition Project noong Horizon 1 na isa din sa pinakamagandang offer na disenyo sa proyekto at isa sa pinakaarmadong warship sa pinagpipilian ngunit hindi pinalad na mapili ng Philippine Navy. Parehong tinalo ng South Korean company na Hyundai Heavy Industries ang mga offer na ito ng Damen Shipyard ng Netherlands dahil na rin sa pinakamurang offer ang pinipili noon ng hukbong sinatahan, kaya ang ating kasalukuyang frigate ay ang mga Rizal class frigates at ang ating susunod na offshore patrol vessel ay ang mga HDP 2200. Mahilig ang Philippine Navy noon sa South Korean made warship dahil na rin sa mga freebies na kasama nito katulad na lang ng BRP Conrado Yap. Ngunit inaasahang mag-iiba na ito ngayong Horizon 3 ng modernization program. Mismong gobyerno na ang lumalapit sa Western shipbuilding companies sa kanilang planong pagbili ng mga warships at iba pang vessels para sa hukbong sanatahan at napag-usapan na rin sa Senado na bumili ng mas dekalidad na mga defense assets. Makikita naman natin kung gaano ka-downgraded at kulang-kulang ang mga armas ng Rizal class frigates at kung totohanin lang ay hindi talaga ito frigate dahil pang corvette lang ang mga dalang armas ng warship. Ang masakla pa dito ay walang plano ang Hyundai na tulungan ang Pilipinas na gawin ang mga warships dito sa ating bansa, hindi katulad ng Damen Shipyard ng Netherlands na mayroon ng partner na shipbuilding company sa bansa at kasama na rin dito ang technology transfer. Sa mga hindi nakakaalam, nakipag-partner na ang dami noon sa PropMech Corporation na isang lokal na shipbuilding company sa Pilipinas para sa paggawa ng mga OPV 1500 at malaking panalo sana kung napili ang Damen noon.
At sa ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos, maraming pwedeng i-offer ang shipbuilding company para sa ating Navy, katulad na lang ng kanilang Sigma Multi-Mission Frigate 12516, na isa sa kanilang pinakabago at pinaka-advanced na disenyong warship, at magiging game changer ito para sa ating hukbong sinatahan. Makikita sa disenyo ng warship na mayroon itong stealth capabilities, at hitik na hitik din ito sa armas dahil kaya nitong magdala ng aabot sa 40 missiles at iba pang mga weapon systems. Sa aking opinyon lamang, mas pipiliin ko na ito kumpara sa mga HDF 3800 frigate na inaasahang i-offer ng South Korea ngayong Horizon 3 dahil para sa akin ay mas advance ang mga warship na gawa sa Netherlands, ngunit ang desisyon ay nasa Philippine Navy officials. Ang isa pang opsyon para sa susunod na warship ng ating Navy ay ang mga Sigma 10514 guided missile frigate, katulad na lang ng napili ng Indonesian Navy para sa kanilang frigate project. Kayang-kaya din ito bilhin ng Pilipinas dahil nabili ng Indonesia ang kanilang unang Sigma 10514 frigate sa halagang nasa $220 million o katumbas ng halagang nasa 12 billion pesos, kasama na rin dito ang technology transfer. Mas malaki pa ang nagastos ng Philippine Navy sa kanilang corvette project na napanalunan ng South Korean company na nagkakahalaga ng nasa $250 million bawat isa o katumbas ng halagang nasa 12.5 billion pesos. Ngunit noong 2014 pa ginawa ang frigate ng bansang Indonesia, kaya inaasahang mas mahal na ang naturang frigate sa ngayon dahil na rin sa inflation at mas magastos na ang mga materyales sa ngayon. Umaasa tayong mapipili ang Damen Shipyard ng Netherlands para sa mga susunod na proyekto ng Philippine Navy dahil hindi habang buhay na dapat na lang tayong bumili mula sa ibang bansa at dapat magkaroon din tayo ng kakayahang gumawa ng warship dito sa Pilipinas at ang dami ng magiging daan upang matuloy ang hangarin na ito. Mas malaki din ang pondo ng AFP Modernization Program sa ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos, kaya kayang-kaya ito ituloy ng ating gobyerno.